Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay lihim na isinugod sa isang selyadong pasilidad matapos ang isang nakakapanghilakbot na heart attack sa gitna ng isang mainit na pagpupulong. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga itim na jet ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ang pinuno ng bansa ay nakikipagbuno na sa kanyang huling hininga habang ang buong mundo ay pilit na binubulag sa katotohanan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito dahil sa likod ng mga pader ng ospital ay unti-unti na raw na ilalantad ang mga nakatagong katotohanan na pilit na ibinaon sa limot sa loob ng maraming dekada. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumitaw ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay di umano sa mga lihim na transaksyong magpapabagsak sa buong administrasyon. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil sa lamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang buong Pilipinas ay nananatiling tulala sa bangis ng kaganapang ito na pilit na binubura sa internet. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Sa mga hindi pa ho nakakakilala dito kay Isabel Zamora, kapatid ho siya nitong si Pami Zamora, yung taba-ching-ching na congressman noong 19th Congress na mahilig mang-contempt. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang interview niya dito kay Ma'am Pinky Web. Butataho, itong isa sa mga kapanalig nitong si Luis Tro, kaugnay dyan sa impeachment nitong si VP Sara. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa interview na yan, itong si Isabel Zamora, rumekta ho muna tayo. Naku, viral ho ngayon ito mga kababayan. Saan ba naman ho kayo nakakita, ika nga nitong si Senator Rodante Marcoleta, na magbibigay ka ng iyong speech, nung tatanungin ka na, bigla kang tatakbo. Huwag naman ganyan, Mr. President. Anak ng tokwa, alam namin, meron kang pagkasinto-sinto. Pero nasa kalagitnaan tayo ng krisis ngayong mga panahon na to. Sagutin mo ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Ano na ba ang estado ng gobyerno ngayong mga panahon na to? Sinasabi mo may krisis. Nagbuo kayo ng anong tawag dito? Crisis committee ba 'yon? Crisis response something o kung ano man yung binuo nyo dyan sa executive. Ibig sabihin merong crisis, ina-acknowledge nyo na may crisis. Maya-maya ang iyong tagapagsalita na si Auntie Claire sasabihin niya, walang crisis. Ano ba talaga? Sabog-sabog ho eh. Parang ang ginagawa nila, puro kasabugan ang ginagawa nila dyan sa Malacanang. Panoorin ho natin at ating salansanin itong si Marcos Jr. Dyan sa kanyang President Address on protecting Filipino families amid global oil price increases. Naku ng petrol. Kung babasahin ho natin yung pamagat, talagang pinakahaba-haba eh. Diba? Pinakahaba-haba. Anak ng tokwa, wala naman palang kwenta. Ito ho ang presidential address on protecting Filipino families amid global oil price increases. Ito ho, panoorin natin itong mga kabayan. Jay! Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa ating sa mga nagsusubaybay sa ating ngayon. Nandito po tayo upang makapagbigay ako ng karagdagang report tungkol sa mga ginagawa ng ating pamahalaan sa harap ng hamon ng nangyayari dahil sa gera sa gitnang silangan. At ang kasabay niyan, dahil nagkagera, dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalo-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo at lahat ng produkto ng petrolyo. Di ba yan ang problema? Puro maleta ang inatupag nyo, puro pamumulitika, impeachment kay VP Sara, pagpapadala sa dahig Netherlands at pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang problema. Ngayon, inabutan tayo ng ganito. Ano nangyari? Mag-resign ka na, Brad. Kaya kailangan natin, mula nung nagsimula ito, February 28,
February, the next day, ay nagmi-meeting na kami. Sinimula na namin, sabi namin, tiyak ito. Kahit umakyat kaagad ang presyo ng langis, kaya sabi namin, hanggat may gera, Pambihira naman, no? Mga simpleng salita lang ang sinasabi mo, Brad. Hindi mo ayaw ba lumabas ng mga salita sa bibig mo? Paano? Baka sabog ka na naman. Baka sabog na naman sa pulburon to eh. Yan ang problema. Tigil-tigilan mo kasi pagsasabog mo ng pulburon. Itong presyo ng langis ay mananatiling mataas. Kaya mahihirapan ngayon ang taong bayan. Dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis ay malaking perwisyo sa ating mga kababayan. At sa lahat ng bagay, kaya gumawa kami ng plano kung ano ang mga kailangan gawin upang pagaangin naman ang magiging epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kaya simulan ko sa mga bagay dahil although meron tayong mga report, nakita naman ninyo kung nung ako ay pumunta sa PITX sa terminal para kausapin at ang mga bus operator magbigay ng kaunting tulong sa kanila upang naman hindi naman masyadong itataas ang pamasahe. At nakapagbigay na rin tayo sa mga transport workers ng mga tulong. At kaya't para makumpleto lamang ang kaalaman ng ating mga kababayan, kaya't ako nandito upang ma-report sa inyong lahat kung ano na ang aming ginagawa. Ang nagawa na natin, unang-una, ang una naming na pinag-aalala ay ang ating mga OFW. Yan. Dahil talaga sila, nasa lugar sila ng gera mismo. Yan. Kaya delikado ang kanilang seguridad. At delikado. Brad, don't state the obvious. Alam natin na na delikado. Ano nga ba sabi mo noong nagkaroon ng problema? Magtago na muna kayo. Diba? Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo nun. Baka malakas na naman tama sa'yo ng pulburon. Huwag mo na sabihin sa amin yung alam na namin. Sabihin, ipaliwanag mo sa amin yung hindi pa namin alam. Alam namin na delikado. Kaya nga gusto na nilang umuwi. Tapos sinasabi nyo walang lumilipad na aeroplano. Palibasa, utak mo lang lumilipad. Ang kanilang buhay, hindi lamang ang kanilang hanap buhay, kundi mismo ang buhay nila. Kaya't mabuti na lang at maganda ang relasyon natin sa mga Middle East countries kung saan nandun ang karamihan ng Pilipinong nagtatrabaho. Mabuti na lang at magandang relasyon natin at kinakaibigan natin silang lahat at very appreciative ang mga host countries sa ating mga workers dahil nga sinasabi nilang napakagaling at napakaganda ang kanilang ginagawa ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kagad at tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Unfortunately, ay kahit na sa lahat ng ating nagawa, nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel. Dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver na sawi naman ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging Brad, alam na namin lahat yan. Ano yung mga ibabalita mo? Ba't ka ba lumabas? Anong dahilan ng paglabas mo, anak ng toka? Alam na namin lahat yan. Bigyan mo kami ng bago. Reporter ka eh. Casualty. At patuloy naman ang aming ugnayan. At para sinasabi, kasi marami nagpaplano. Pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna. Dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano?
kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagdanais umuwi. At sa pag-ugnayan na yan, ay dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan na nagnanais umuwi. Meron pa rin talaga na sinasabi na hindi naman daw nila, hindi ang pakiramdam naman nila. Ano? Buwisit na yan. Wala akong naintindihan. Ano, hindi ba talaga kayang magproseso ng utak mo na isang train of thoughts lang? Hindi pwedeng patalon-talon, di ba kaya? Ay safe naman daw sila. At sige, nasa sa kanila yun. At ngunit yung mga iba ay talagang naririnig na raw yung bomba. Doon malapit doon sa kanilang tirahan. Yung kwento ng mga nakausap ko, yung mga nakausap. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Dadaan mo kami sa kwentuhan eh. Anong bago? Alam namin yan. Natural, nandun ka sa gitnang silangan. Kahit saan ka magpunta dyan, talagang dinig mo mga putukan. Ano bago? Uwi. Ganun na nga. Ang nakakaawa, yung mga mas may edad na, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. Dahil siyempre, kahit anong mangyari, nakakatrauma yun. Ang mahirap sa bata, kahit tayo kaya natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya natin ipaliwanag. This is what's happening. May gera dahil sa ganito. Sa pagbata, ang hirap may paliwanag basta't natatakot na lang sila. And so this is the problem that we were facing. So this was the initial problem, and this is the first concern that we addressed. And since that time that we have set up the systems for repatriation, we have already nakauwi na ang mahigit 2,000 OFW, mahigit 16,000 na ang nakatanggap ng tulong. Ito sa pamamagitan ng pagkain, ng tirahan, 2,000 out of 1.1 million. 1.1 million. Base ito sa overseas Filipino workers deployed in Middle East formal contract. Ito ho ang pinaka-latest na report. Key statistic 2026 report. Nasa 1.313 million 1,130,000 Filipino land-based worker are in the region. Binibida ho sa atin, ilan? 2,000? Medical care, transportasyon, financial support. Ito ang mga nakauwi, meron din tayong ibinibigay doon sa ating mga kababayan na nandoon pa rin at nangangailangan ng ating tulong. Brad, ganito isa-isahin mo muna yung nakauwi, wag mo munang paghalu-haluin kung ano yung binibigay, okay? Hindi muna natin pag-uusapan yun, patalon-talon ka eh. Ilatag muna natin ilan yung mga nakauwi, ilan na yung pauwi, at ilan yung mga inaalagaan natin doon. Tapos isunod mo kung ano yung binibigay nating tulong dito sa mga nakauwi at yung mga nasa Middle East region ha? Para hindi tayo magulo. Ang gulo mong kausap. Anak na tawa, kung kainuman kita, iniwan kita eh. Pambira, anong klase yan? Hindi natin ititigil ito. Patuloy ito ang ating pagpauwi ng ating mga kababayan. Yan. At nakaapat na tayo na charter flight na nakauwi. Wow. At ito hindi lamang galing sa isang lugar, kung hindi pinupuntahan ito sa iba't ibang bansa, nagkikita-kita sila sa isang lugar, sabay sasakay ng eroplano bago iuwi. Pati man naman yung pagsakay ng eroplano. Basta nakauwi, okay na yun. Huwag mo na kwento sa amin yung detalye. Wala na kwenta yan. Pambihira naman, anong klase yung presidente ito, sabaw-sabaw ang utak. Dito sa Pilipinas. Patuloy natin yung ginagawa ito. At hindi pa kumpleto sa 2,000 na naiuwi natin. Kulang pa. Meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land
Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yun ba ay mga militar o yun ba ay civilian. Baka Merong idea yan. Ikaw naman, oo. Merong idea yan. Ano bang ginagamit ng Singapore government? Hindi naman mga komersyal. Mga military, yung charter nilang mga eroplano, linuloko mo na naman kami. Di ba nag-a-assist pa nga doon sa mga citizen nila mga naka-uniforming mga mga personnel nila. Loko-loko talaga to. Magka-problema, misencounter kung tawagin. Misencounter, kaya ngayon, tinitiyak natin na lahat ng movement ay cleared by the local authorities para lahat sila ay maging safe. At ito ay patuloy natin ginagawa. We are chartering flights. We started with 1 a week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. Meron iba diyan na sumasakay sa commercial. Meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. And we will continue to do this until the war ends, or until we have repatriated all of our nationals back home here to the Philippines. Bangag, no? Then and now we have the next part. Now we have the next part. Palakpakan. Diba? Comedy. Of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ay, ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. The first of all, di ba diyan ka na magaling? Maghanap ng supply. Brad, hanapan mo kami ng supply. Anak ng toka, problema, supply mo lang hinahanap po Paul, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na Tinitiyak natin. Parating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy. Kung toko presidente ka, hinihingi mo yung presyo, hinihingi mo yung exact inventory nila, ayaw ibigay. Maghahalo ba sa tinalupan? Si Tatay Digong sasabihin mo, hindi ko alam yung inventory. Hindi namin alam kung hanggang kailan magkakasupply. Kung sipain ka ng palabas ng Malacanang, anong di alam? Kung di nyo alam, sabihin nyo, kami gagawa. Ganon si Tatay Digong. Ganon style ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Presidente ka, sasabihin sa'yo, hindi namin alam kung yung libro ayaw pakita sa inyo kung kailan dadating ang supply.
'Di ba? Kung gaano pa karami hindi pwede 'yun. Patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito ay tuloy-tuloy naman na-supplyan tayo, and we are not stopping, although the average now is running at 45 days supply. Siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, that are traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Andyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel, siyempre ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control yan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers have Okay lang sana kung mga mangmang at walang mga yung tipong walang Google, walang world news. Pagka sinabi mo yan, wala talaga tayong control. Di ko naman sinasabing Hindi naman sinasabi ng sambayan ng Pilipino na kontrolin natin o kaya nating kontrolin yan. Hindi yun eh. Ang sinasabi natin dito, kaya nating maibsan yan kung hindi ninakaw ang pondo ng sambayanan. Kung hindi ilinagay sa maleta at envelope yung trilyong piso at ipinamigay sa mga politiko. Yung pera na yon, anak ng toko, kahit na sa tingin ho natin, kahit na 1 taon pang merong kaguluhan dyan sa gitnang silangan, kaya hong saluhin ng pamahalaan yung pagsipa ng mga presyo ng produktong petrol. Trilyon yun eh. Trilyon ho yun mga kababayan. Hindi ho bilyon. Trilyon ang pinag-uusapan doon. Ilan yun? 1,000 billion? Ngayon nagbibigay na subsidiya. 50 million? Hindi man nga ho bilyon eh. 50 million? 100 million? Trilyon ho ang ninakaw nila sa kaban ng sambayanan. Hindi para kontrolin natin. Gulo yan eh. Ano ba magagawa? Pero kung hindi nagnakaw sa administrasyon mo, kung hindi kinuha yung trilyon piso, hindi ipinamigay kung hindi dinala sa Force Park, hindi dinala sa Ilocos Norte, hindi dinala diyan sa House of Representatives di umano, sabi ng mga Marines, sabi din ni Saldico,
hindi ibinigay kay hindi ibinigay di umano kay kay ang pangalan nito, kay Jojo Cadiz. Baka wala ho tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. Ang problema, yung 1 trilyon na ninakaw nila, wala na. Di na ho natin makita. O yung na lang, 1 bilyon. 1.2 billion na kay Secretary Tri-Jabe Olivar. Baka yun. Ma-retrieve pa natin yun, di ba? Control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa